Bago naman sumakay si Lizelle, sa isang van ay napatingin siya sa isang van. Hindi kalayuan sa kanila. Kilala niya ang van na yon at alam niyang si Madison yon. Napairap na lang siya dahil akala mo kung sinong VIP. May sarili na siyang kwarto sa hotel, di ba? Saan pa ba siya nagpunta? Nagpakasarap pa ba siya kagabi? O baka naman binibenta niya ang katawan niya sa mga taong mapepera kapalit ng malaking halaga? Kadiri, wika ni Lizelle dahil sa iniisip niya. Nang umalis na ang mga van na kasama ni Madison ay sumunod na rin sila. Ilang minuto nilang tinahak ang daan hanggang sa makarating sila sa patutunguhan nila. Muling nag-ayos ng mga gamit ng mga nasa production team para sa tagi-isang tent ng mga artista. Bumaba na rin ang mga staff ni Madison, maging si Marian para tumulong na sa pag-aayos ng pwesto ni Madison. Call me if something happen, saad ni Tyler. Tumango na lang si Madison at akmang bubuksan na sana ang pintuan ng van nang lingunin pa niya si Tyler. Ingat ka sa biyahe. Text me kapag nakarating ka na. Aniya saka siya bumaba. Pinanood ni Tyler ang paglayo ni Madison, saka naman muling umalis ang van. Pumasok na si Madison sa tent niya at sinimulan na siyang ayusan ng mga makeup artist niya. Na-memorize mo na bang mga linya mo? Tanong ni Ramona habang nakatingin sa script ni Madison. Hanggang 3rd episode yung na-memorize ko mga linya ko. Simula nang ibigay sa amin yung script. So, review na lang ang ginagawa ko at sinisimulan ko na rin. I-memorize ang iba kong linya, sagot ni Madison. Napatango naman si Ramona. Mabuti naman kung ganon. Hindi sila mahirapan kung naisaulo na ni Madison ang mga linya niya. Kung lahat ng mga artista nila ay nakapag-advance na sa mga linya nila, paniguradong mapapadali ang pag-shoot nila. Ready! We are going to start in 10 minutes. So stand by! Rinig nilang wika ng sang staff. Umalis na rin ang mga makeup artist at hairstylist ni Madison nang matapos nila itong ayusan. Minsan pang binasa ni Madison ang mga linya niya, saka niya ipinahinga ang utak niya. Nang lumipas ang 10 minuto ay muli silang nagumpisa sa taping nila. Si Lizelle at Madison ang magkasama. Nagumpisa ang palitan nila ng mga salita hanggang sa itulak ni Lizelle si Madison ayon sa nakasulat sa script. Cut! Sigaw ni Gary nang magkamali si Lizelle. Sorry po Direk, uulitin na lang po namin. Nakapisain pang wika ni Lizelle. Tumayo naman si Madison dahil uulitin nila ang part kung saan itutulak siya ni Lizelle. Cut! Muli na naman ni Gary nang muling magkamali si Lizelle. What is happening to you, Lizelle? Sigaw ni Gary. Napapaigting naman ang panga ni Madison, masakit ng puwet niya dahil sa kakatulak ni Lizelle sa kanya. Pasensya na talaga Direk, aayusin ko na po. Hinging paumanhin ni Lizelle, kaya wala silang nagawa kung hindi ang ulitin ang scene na yon. Cut! 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 Sunod-sunod ang pagsigaw ni Gary dahil sa sunod-sunod na pagkakamali ni Lizelle. Scene 2, take 5, sigaw ng sang staff. Napapakuyom na lang ng kamao si Madison. Masakit ng puwet niyang paulit-ulit nang bumabagsak sa matigas na sahig. Nag-e-enjoy naman si Lizelle na makitang nasasaktan na si Madison. What are you doing? Alam kong sinasadya mo na to. May hinang wika ni Madison na makatayo siya. Do you really think that? Tila nang aasar na tanong ni Lizelle. Lizelle, ayusin mo na this time. Dahil kung hindi, aabutin tayo ng gabi. One more mistake at ipapaulit-ulit ko sa yung linya mo ng mag-isa. Galit na sigaw ni Gary. Pasensya na po Direk. Pwede po bang tingnan ko na lang saglit ang script ko? Pabebe niyang wika. Pinagbigyan naman siya ni Gary para mapabilis ang trabaho nila. Okay na po Direk, saad ni Lizelle kaya muli silang nagsimula. Naging maayos na ang sumunod na linya ni Lizelle kaya nagpatuloy ang palitan nila ng mga salita. Isang sampal ang lumipad sa pisngi ni Lizelle nang sampalin siya ni Madison base sa nakalagay sa script niya. Cut! Good! Sigaw ni Gary. Napangisi naman si Lizelle. I think there is missing that part. I am not satisfied with your slap to Lizelle, Miss Madison. Rinig nila sa isang baritonong boses. Nilingon niya yun at nagulat pa silang lahat nang makita nila si Tyler na nakatayo lang pala sa gilid. Nagtatakang nakatingin si Madison kay Tyler dahil ang alam niya ay kanina pa ito umalis para makauwi ng Pilipinas. Mr. Moya,
Wika ni Gary nang makita niya si Tyler. Lumapit naman si Tyler kay Gary. Hindi ko naman alam na bumaba ang taste mo sa mga ganyang part ng mga scenes, Gary. Hindi mo ba napansin na parang may kulang sa scene na yun? Napakunot naman ang noo si Gary. Sa kanya pinanood ang scene ni Lizelle at Madison kung saan sinampal ni Madison si Lizelle. Wala namang makitang mali si Gary kaya hindi niya maintindihan si Tyler. Which part? Tanong ni Gary. Pinanood mo ba ng mabuti yung nakuha mo? Look, halatang peke lang yung sampal. Mahahalata ito ng mga viewers na hindi makatotohanan ang sampal ni Madison kay Lizelle. Wala ring emosyon ang mukha ni Madison. Ang gusto kong makita yung galit na mukha ni Madison at ang gigil niya sa pagsampal kay Lizelle. Paliwanag ni Tyler. Muling pinanood ni Gary ang video clip na yon at tama nga si Tyler. Hindi mo mararamdaman ang galit ni Madison dahil halatang acting lang ang lahat. Okay, let's start again. Sigaw ni Gary. Nakatingin pa rin si Madison kay Tyler. Hindi ba tumalis kanina? Kanina pa nanonood sa kanila si Tyler at napapaigting na lang siya ng panga kung paanong sinadyang pinaulit-ulit ni Lizelle ang scene nila ni Madison. Alam ni Tyler na masakit ng puwet ni Madison. Dahil sa paulit-ulit na pagbagsak niya kanina, nagsimula ulit ang scene ni Lizelle at Madison at nanonood sa kanila si Tyler. Okay na po ba yun, sir? Tanong ni Gary pero nag-iisip pa si Tyler. Hindi pa may kulang talaga. Meron akong hinahanap ni emosyon na gusto kong makita kay Madison. Napapakamot na lamang sa batok si Gary pero wala naman siyang magawa lalo na at si Tyler ang main investor ng series nila. Okay, ulitin natin, saad ni Gary. Napapakunot naman ang noo si Lizelle dahil nag-uumpisa ng uminit ang pisngi niya dahil sa sampal. Hindi naman magawang magreklamo ni Lizelle dahil kilala niya si Tyler. Scene 3, take 4. Sigaw na naman ng staff. Madison, gawin mo kung anong ginawa ni Lizelle kanina. Lizelle, you did a great job lately dahil ipinakita mo talagang galit na galit ka sa kanya. That's good and you should do that to Madison. I want to see your angry face as if your anger is real. Imagine, there's a person you want to slap now. Wika ni Tyler. Napapakunot lalong noon ni Madison. What he is doing? He is doing this para makaganti si Madison kay Lizelle? Nagtatawanan naman ang mga naka-standby ng mga artista dahil namumutla na si Lizelle. I think it's karma. Halatang halata naman kanina na sinasadya niya magkamali para pahirapan at masaktan si Madison. And now, it's her turn. Malas niya lang dahil si Sir Tyler ang may gustong ulitin ang scene ni Madison na sasampalin niya si Lizelle. Natatawang wika ng mga kapwa-artista ni Lizelle at Madison. Napalunok naman si Lizelle nang muling ulitin ang scene nila. Masakit ng pisngi niya at namumula na ito. Pasalamat lang si Madison dahil sinuwerte siya sa araw na to. I guess I don't need to say sorry dahil hindi naman ako may gustong gawin to. Nakangising wika ni Madison pero inirapan na lang siya ni Lizelle. Kailangan niya tiisin ang sampal ni Madison. Okay, action! Sigaw ni Gary. Cut! Sigaw naman ni Tyler nang matapos sampalin ulit ni Madison si Lizelle. Halos manlumos si Lizelle dahil uulitin na naman ba? Hindi na naman ba satisfied si Moya? Kinakabahan na si Lizelle dahil uulitin na naman ang scene nilang dalawa ni Madison. Ano bang problema ni Tyler? Bakit ba hindi pa rin siya nakokontento? Ano bang hinahanap niya? Anong klaseng galit ba? Madison, I told you to do what Lizelle did lately. Ipakita mo totoong galit mo. Are you listening to me? Ang boses niyang tila kulog at kidlat na galit na galit. Hindi alam ni Lizelle kung matutuwa ba siya dahil pinapagalitan ni Tyler si Madison ngayon o maiinis dahil masakit ng pisngi ni Lizelle sa kakasampal sa kanya ni Madison. Sa lubong ang mga kilay ni Madison na nakatingin kay Tyler. Ano bang gusto niyang makita? Gusto ba niyang sampalin talaga ni Madison si Lizelle? Ano bang ginagawa niya? Tiningnan ni Madison ang pisngi ni Lizelle at namumula na talaga yon. Galit naman ang mukha ni Lizelle pero hindi lang siya makapagreklamo lalo na't si Tyler ang dahilan kung bakit marirelease ang series na to. Natatakot si Lizelle na kapag nagreklamo siya ay katapusan na ng karir niya. Hindi rin naman makapagreklamo si Gary. Kailangan nilang sundin kung anong gusto ni Tyler. Lalo na't ngayon lang naman ito pumunta sa set nila. Okay, stand by! Sigaw ni Gary. Muli na namang umayos ng pwesto si Lizelle at Madison. Mari naman nang nakatingin si Madison kay Lizelle.
Kung ano man ang gustong makita ni Tyler, ipapakita yun ni Madison. Dito na lang makakaganti si Madison. Masyadong maruming maglaro si Lizal, kaya kailangan sabayan yun ni Madison kung ayaw niyang siya ang talo sa huli. Humugot ng malalim na buntong hininga si Madison at nakahanda ng palad niya para sampalin si Lizal. Lahat ng mga nangyari kay Madison noon ay naaalala niya. Ang pangiiwan ni Lizal sa kanya noong panahong kailangan niya ito at ang pang-aagaw ni Lizal sa boyfriend niya. Well, wala naman na siyang pakialam doon. Pero kung totoong kaibigan ang turing sa kanya ni Lizal, mawala man siya sa mundo, igagalang pa rin niya si Madison. And action! Nang marinig nilang dalawa ang sigaw ni Gary, ay muli silang nagpalitan ng mga salita. Sandali! Sigaw na naman ni Tyler. Kinabahan na naman si Lizal. Okay na yung pagpapalitan kayo ng salita. Doon na kayo sasampalin mo siya, Madison. Wika ni Tyler. Tumango naman si Madison maging si Gary dahil mas mapapabilis nga sila. Inisip ni Madison ang lahat ng mga galit niya kay Lizal sa kanya ito malakas sa sinampal. Halos mang-init ang piskin ni Lizal dahil sa lakas ng sampal ni Madison. Natutup naman ng ibang manunood ang bibig nila dahil sa lakas talaga ng sampal ni Madison na para bang may galit siya kay Lizal. Totoo rin ang ipinapakitang sakit ni Lizal dahil talagang masakit na ang pisngi niya. Napangisi naman si Tyler. Hindi niya alam kung bakit pa ba siya nangingialam sa away ng mga babae. Pero naiinis si Tyler sa tuwing walang ginagawa si Madison para gumanti. Is she okay? Tanong ni Karil dahil pakaramdam nila ay naramdaman din nila ang sampal ni Madison. Kaya niyo naman pala eh. Kailangan pa ba ng ulit-ulitin para makuha niya yung perfect acting? Okay na yun, nagmukhang totoo ang galit ni Madison at naging makatotohanan ang sakit na nararamdaman ni Lizal. Good job everyone, saad ni Tyler saka umalis sa set nila. Nakahinga silang lahat nang makaalis na si Tyler dahil pakaramdam nila kanina'y walang hangin na pumapasok sa kanila. Let's take a break, sigaw ni Gary dahil pati siya ay na-stress sa gusto ni Tyler. Hindi maintindihan ni Gary kung bakit hindi nagustuhan ni Tyler ang mga nauna nilang kuha na video. Dahil maayos naman lahat, yun nga lang mas naging maayos talagang huli nilang video. Umiiyak naman pumunta ng tent niya si Lizal dahil masakit ng pisngi niya. Bigla namang nag-guilty si Madison dahil talagang masakit ang masampal, lalo naman ang paulit-ulit. Bumalik na lang din siya sa tent niya. At takmang lalagyan na naman sana siya ng foundation nang pigilan niya ang makeup artist niya. Hindi ko maintindihan kung bakit yung ginawa ni Mr. Moya. O baka sadyang gusto niya lang makitang worth it nga ang in-invest niya para sa series na to. Dapat ba akong matuwa dahil ang bilis ng karma kay Lizal? Halatang halata naman na sinasadya niya magkamali kanina para magpaulit-ulit ang pagbagsak mo sa sahig. Saad ni Ramona. Sa ginawang pagsampal ni Madison kay Lizal ba, ay may gaan siyang naramdaman dahil matagal niya nang gustong sampalin si Lizal. Lalo na noong malaman niya ang engagement nila ni Rohan. Ang kaibigan niyang inahas siya at inago lahat ng meron siya at hindi pa nakontento, pati ang boyfriend niya ay inagaw na rin. Wala talagang originality. Hindi alam ni Madison kung anong magagawa niya kay Rohan at Lizal kapag nalaman niyang may kinalaman ang dalawa sa pagkalat ng mga videos niya. Masyado kasing halata dahil noong panahon na tinatawagan niya ang mga ito, ni isa sa kanila ay walang sumagot ng tawag. Umalis na ba si Mr. Moya? Tanong ni Madison. Dahil baka mamay manunod na naman lang ito ng taping nila. Oo, umalis na yung van na sinasakyan niya. Magkapareho kayo ng van ha? Pansin pa ni Ramona sa bagay na yon. Talagang pareho sila dahil iisang van lang naman ang sinakyan nila. Nakakainis. Alam kong gumaganti sa akin ng babaeng yun. Galit pa ring wika ni Lizal habang nakatingin siya sa salamin. Hawak-hawak niya ngayon ang yelo na nakalagay sa pisngi niya. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang sakit ng sampal ni Madison. Hindi mo masasabing gumaganti siya, Lizal, dahil si Mr. Moy ang nag-utos sa kanya ng lahat ng yon. Saad naman ni Cordelia, ang dating manager ni Lizal at Madison. Alam ko may relasyon silang dalawa. Hindi ako pwede magkamali sa narinig ko nung gabing una kong nakita si Madison. Sinabi ni Mr. Moya sa harap naming lahat na asawa niya si Madison. Pagpupumilit na naman ni Lizal sa bagay na hindi niya naman sigurado at kung totoo nga ba. Lizal, please stop. Pagbabawal na ni Cordelia sa kanya kung talagang may relasyon silang dalawa at sinabi ni Mr. Moya yun sa harap ng mga nasa media. Ang imposible namang walang lumabas na article tungkol sa kanilang dalawa. Itigil mo na nga kung anong iniisip mo
dahil masisira lang dyan ang karir mo. No, I really heard it dahil katabi ko lang si Madison. Paano kung kinontrol ni Mr. Moya ang media? He's the king of media at kaya niyang kontrolin ang lahat? Pagpupumilit pa rin ni Lizelle. Na-stress na lang din si Cordelia dahil sa katigasan ng ulo ni Lizelle. Pinapaniwalaan niya ang lahat ng gusto niyang paniwalaan kahit na wala siyang sapat na ebidensya. Pakialamanan mong buhay ni Madison pero wag na wag ang buhay ni Mr. Moya. Siguro nga kilala mo siya sa pangalan pero hindi mo kilalang tunay niyang ugalit ang kaya niyang gawin, Lizelle. Ang taong pinag-iisipan mo ng walang sapat na ebidensya ay siyang investor ng series na to. Baka gusto mong mawala sa yung project na to. Hindi manghihinayang si Mr. Moya sa perang nailabas niya na. Piliin mong binabangga mo. Saka imposibleng magkakaroon ng relasyon si Madison kay Mr. Moya. Masyadong matayog si Mr. Moya at never pa yung nagkaroon ng relasyon sa mga artista. Inis namang tumahimik si Lizelle. Sigurado siya sa narinig niya noong gabing yun. Sinabi ni Mr. Moya na asawa niya si Madison. Paano kung siya pala ang nasa likod ni Madison? Paano kung siya ang dahilan kung bakit nakabalik kaagad sa showbiz si Madison? Noong gabing unang lumabas si Madison, nandun din si Mr. Moya. Hindi naman siya mahilig manood sa mga model o artista ng kumpanya nila. Pero anong ginagawa niya noong gabi ng runway show? Nang matapos ang break time nila ay muli silang nag-umpisa. Totoo ang galit na pinapakita ni Lizelle kay Madison dahil talagang naiinis siya kay Madison in real life. Nang matapos ang lahat ng linya ni Madison ay bumalik na siya sa tent niya at naupo. Makakapagpahinga na rin siya at mamayang gabi na ulit ang scene niya. Ilang araw na lang silang mananatili dito sa Korea at babalik na rin sila sa Pilipinas para sa panibagong episode nila. Lahat na ng mga episode nila ay sa Pilipinas na gaganapin. Nang matapos ang araw na yun ay pauwi na sina Madison. Pagod na pagod siya na makasakay siya sa van niya. Nakapikit na rin ang mga mata niya dahil gusto niya na lang matulog at makapagpahinga. Hindi niya na naramdaman na may katabi siya. "You're really tired?" Wika na isang tinig. Mabilis na minulat ni Madison ang mga mata niya sa gulat. "Ah!" Malakas niyang sigaw at sa sobrang gulat niya ay nagkauntugan pa silang dalawa ni Tyler. "Ouch!" Daing ni Tyler nang tumama sa noo niya ang noo ni Madison. Hinimas-himas ni Madison ang noo niya dahil ang tigas ng noo ni Tyler. Inis niya itong tiningnan. "Are you still here? Akala ko ba umuwi ka na?" Tanong ni Madison habang hinihimas pa rin ang masakit niyang noo. Pakaramdam niya na alog ang ulo niya dahil sa lakas ng impact ng pagkakauntog nilang dalawa ni Tyler. "Napag-isipan kong sabay na lang tayong umuwi. Sa susunod na araw naman ang uwi niyo eh." "Ano? Hihintayin mo pa ako? Pero paano naman ang trabaho mo sa Pilipinas? At saka wala ka lang magagawa dito, mabuboring ka lang." Huwag niya sabihin na manunod na naman siya sa mga taping nila. "I'm the boss, Madison. I can do what I want at marami akong empleyado para kumilos para sa akin." Napaismid na lang si Madison. "Oo na, siya na ang mayaman. Siya na ang boss at siya na ang masusunod." Ano ba kasing gagawin pa niya dito? 3 araw pa sila dito. Kapag nanood siya sa mga taping nila, paniguradong mapipressure ang mga artista, lalo na sa ginawa niya kanina. "Bakit mo ginawa yun?" tanong ni Madison. "Ang alin?" Tila inosente pang tanong ni Tyler. "Yung kanina, bakit mo ginawa yun? Hindi ka malang ba naawa kay Lizelle? Parang ikaw may gustong sampalin siya pero sa akin mo lang dinaan. Kung wala silang kasama kanina, sinigawan niya na talaga to. Paniguradong hanggang ngayon ay masakit pa rin ang piskin ni Lizelle. Baka nga magkaroon pa yun ng pasahe. Gusto mo makaganti sa mga taong pakaramdam mo'y sinira ang buhay mo. At kung manunood ka lang sa mga ginagawa nila, mas mabuti pang huwag mo nang gawin ang paghihiganting gusto mo. Bobo ka ba? Are you stupid? Hindi ka naman siguro manhid para hindi mo maramdaman na sinasadya niya paulit-ulit ang sinyo kanina para saktan ka. Hindi para sa iyong paghihiganti, Madison. Kung ganun lang kalit na bagay ay wala kang ginagawa para ipagtanggol ng sarili mo. Kaya mo yun ginawa. Hindi naman umimik si Tyler. Napabuntong hininga na lang si Madison. Ganun ba talaga siya? Mahina, manhid at tanga? Alam niya namang sinasadya ni Lizelle na magkamali pero wala siyang ginawa dahil hindi pa rin niya sigurado kung may kinalaman nga si Lizelle sa nangyari sa kanya noong nakaraang taon. Iniisip pa rin ni Madison paano kung naghihiganti siya kay Lizelle pero inosente palang kaibigan niya. Ayaw niyang gumawa ng kilos na wala pa siyang matibay na katibayan. Kikilos lang siya kapag sapat ng mga nakalap niyang impormasyon tungkol kay Lizelle, tungkol sa mga nangyari noong nakaraang taon. Tahimik na silang dalawa na bumalik sa hotel kung saan sila nagstay kagabi.
Paniguradong makakahalata ng mga kasama niya. Dahil may sarili na nga siyang kwarto sa hotel nila ay sa ibang hotel pa nanatili. Ano nang gagawin mo dito? Panonoorin ng mga artista sa bawat taping namin? Tanong ni Madison habang naglalakad na silang dalawa ni Tyler. Ano pa bang pwede kong gawin? Mamasyal mag-isa? Tila ba pilosopo niyang wika? Kasalanan ba niya yun kung wala siyang kasama mamasyal? Sino ba kasi nagsabi sa kanya na hintayin pa niya si Madison? Sa ginawa mo kanina, baka wala kaming matapos dahil mape-pressure ng mga artista mo. Mabuti pang magstay ka na lang dito sa hotel. Matulog ka kung gusto mo o mag-video games. Huwag ka lang manonood sa taping namin. So are you telling me now what to do? I'm not fond of video games. I will go there to watch. Even you like it or not. Galawin na nila lahat, wag lang ang asawa ko. Napahirap na lang si Madison. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya kay Tyler o hindi. Nang maibaba ni Madison ang mga gamit niya sa kama nila, ay dumiretso na siya sa banyo para makaligo. Pawis na siya dahil sa maghapon na ito at ilang beses pa siyang napaupo sa sahig na hindi nagbibihis dahil iisa lang ang scene nila. Nanatili naman si Tyler sa kama habang hinihintay si Madison. Tinitingnan ng iPad niya kung saan nakalagay ang mga report na kailangan niyang basahin. Dahil masyado ng malaking tulong ang teknolohiya, kahit saan siya pumunta, magagawa niya lahat ng mga trabaho niya. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na rin sa CR si Madison at pinapatuyo na lang ang buhok niya habang naka-bathrobe pa siya. Wala naman na siyang may tatago pa kay Tyler dahil nakita naman na ni Tyler ang lahat sa katawan niya. Seryoso at nakatuon naman ang atensyon ni Tyler sa iPad niya habang nakaharap si Madison sa malaking salamin. Nakita mo na ba? Tanong ni Tyler kay Madison. Nilingon ni Tyler si Madison na nakatingin na rin sa kanya ngayon. Ang alin? Tanong ni Madison. Magbihis ka na muna. Anas ni Tyler sa kanya iniwas ang paningin niya. Natawa naman si Madison dahil talagang magaling magpigil ang isang Tyler. Wala namang problema kay Madison kung paulit-ulit nilang gawin ang bagay na yon. Nang matapos magbihis si Madison ay nilapitan niya na si Tyler na nakatingin pa rin sa iPad niya. Nang makaupo si Madison sa tabi ni Tyler ay binigay niya ang iPad niya. Pinakuha ko yung video mo na kumalat dati. Pinatrack ko ang IP address niya. Yan ang lumabas na address. Alam mo ba kung saan yan? Tinignan ni Madison ang address at pamilya. Sa kanya yun. No, hindi niya yun pwedeng kalimutan. Napapahigpit na lang ang pagkakahawak ni Madison sa iPad ni Tyler. Alam ko kung saan ito. Ito ang vacation house ni Lizal. Nagpunta na ako dito dati. Aniya, halos manginig ang mga kamay ni Madison. Isa na itong ebidensya para mapatunayang may kinalaman nga si Lizal sa pagkalat ng mga videos niya online. Pinapuntahan ko na rin kay Ariel ang lugar na yan para itanong kung sino nagmamayari ng bahay. Pero naibenta na raw pala siya at hindi alam kung sino dating nagmamayari. Dagdag pa ni Tyler. Hindi ako pwedeng magkamali. Dito kami nagbakasyon noon. Kaya alam kong lugar na to. Kung ganun, tama ngang hinala ko. May kinalaman siya sa nangyari sa akin. Ngayon alam ko na. Kailangan ko na lang mag-ipon at maghanap pa ng mas matibay na ebidensya. I guess that is what you need to do. She feel betrayed at talagang ang best friend pa niyang tinuring niya na parang tuning na kapatid. Paano pa niya magagawang magtiwala kung ang unang sumira noon ay mga taong pinapahalagahan niya? Kinuha na ni Tyler ang iPad niya kay Madison dahil baka masira pa ni Madison ang iPad niya kapag pinanggigilan niya ito. Don't let your emotion eat you, Madison. Focus to your goal and control your emotion. Bilin ni Tyler. Hindi lang kasi mapigilan ni Madison ang galit niya. Sinira nila ang buhay niya, ang karir niya at kinuha sa kanya ni Lizal ang lahat. Sino kasama ni Lizal sa vacation house niya? Is she with Rohan that time? Sila bang nagplano ng lahat? Humugot ng malalim na buntong hininga si Madison. Tama si Tyler, kailangan niyang kontrolin ang emosyon niya at hindi siya pwedeng magpahalata kay Lizal dahil baka maunahan pa siya ni Lizal na kumilos. Kilala ni Madison si Lizal at hindi ito nagpapatalo. Wala siyang inaatrasan. Tumayo na si Tyler nang makita niya nakaayos na si Madison, saka niya ito hinawakan sa kamay at lumabas na silang dalawa. Sinusubukang alamin ni Ariel ang dating nagmamayari ng bahay pero medyo nahihirapan siya. Mukhang hindi nakapangalan sa kaibigan mong bahay na yun. Anas ni Tyler habang naglalakad sila. Nakapangalan man o hindi kay Lizal ang bahay, hindi na yun mahalaga dahil ang mahalaga ay alam na ni Madison kung sinong nasa likod ng pagkalat ng mga videos niya. Alam niyang bahay na yun at si Lizal ang nagmamayari ng bahay. Sino bang kriminal ang mag-iiwan ng ebidensya sa krimeng ginawa niya? Paniguradang nilinis na nila lahat ng mga ginawa nila. Blanco saad ni Madison.
Sinusubukan ding ipatrack ni Ariel ang cellphone na ginamit pero hindi na ito matrack. Mukhang tinapon na o sinira na. Matalino si Lizelle, hindi siya yung tipo ng tao na magpapahuli sa kasalanan niya. Bakit nga ba niya naging kaibigan ng isang traidor? Masyado nang nabulag ng inggit si Lizelle. Yun lang naman ang pwedeng na maging rason kung bakit yun nagawa ni Lizelle kay Madison. Malaki na itong ebidensya laban sa kanya. Wala ka pa bang plano? Tanong ni Tyler pero ngumisi at umiling si Madison sa kanya. Ano tingin mo sa akin, Chip? Malalaman mo na lang kapag nangyari na. Just wait and watch. Kindat niyang saad. Ang mga ngiti at tingin niyang alam mong maraming planong gawin. Ipinahiya ni Lizelle sa Madison sa buong bansa at ibabalik ni Madison sa kanya. Hindi sapat na tahimik lang ang pagbagsak ni Lizelle. Kung naging maingay ang pagbagsak ni Madison noon, sisiguraduhin ni Madison na pagbabayaran lang ni Lizelle ang mga kasalanan niya. Gusto niyang maramdaman din ni Lizelle ang lahat ng naramdaman ni Madison noon. Uunti-untiin ni Madison na kukunin ang lahat kay Lizelle at kapag nangyari yun, magiging tahimik na rin ang buhay ni Madison at makakapag-umpisa na rin siya sa bagong yugto ng buhay niya. Ngayong alam na ni Madison na may kinalaman si Lizelle sa nangyari sa kanya noon, ano ang gagawin niya para maibalik kay Lizelle ang ginawa nito sa kanya? Anong gagawin ni Lizelle para mapatunayan na tama ang dinig niya na asawa ni Tyler si Madison? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.